Ikaw yung hacker na gumawa ng Panda virus? Bata pala? Nandito ka para magpa-antivirus sa akin. Boss Fu, pareho kayo ng tayo. At yung virus na to, ang lakas. Bata lang pala ang gumawa? Baka naman. Ikaw talaga ang gumawa ng virus? Hindi ako naniniwala, maliban na lang kung sumama ka sa akin sa ospital para magpa-test. Sige, di ako takot. Di naman kailangan magpa-blood test para sa IQ, 'di ba? Sigurado, sinasamantala nila to. Siguradong ibebenta nila ako. Lumabas na yung resulta ng test. Anak ko talaga. Baka naman. Yung babae noong 5 taon na ang nakalipas. .9% na direct relative. Sabi ko na, yung talino niya, kamukhang kamukha mo talaga, Boss Fu. Boss Fu, ikaw ang nag-iisang tagapagmana sa ika-28 na henerasyon ng pamilya nyo. Sa wakas, may kahalili ka na. Binabati kita, Boss Fu. Binabati kita, Young Master. Anak, nasaan ang nanay mo? Nasaan ang bata? Siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Fu. Hahanapin natin siya sa buong syudad. Walang dapat mangyaring masama sa kanya. Opo. Kailangan muna nating sabihin ito kay mama. Yung babaeng ipinakilala ko sa'yo noon, hindi naman pala siya dumating. Saan mo nakuha yung bata? Ingat! Aray! Hoy, bata, halika na. Bilis, tumayo ka na. Salamat ha, bata. Ay nako, dumudugo na nga. Nasaan ang nanay at tatay mo? Wala akong tatay. Si mama lang ang meron ako. Kahit hindi nakakapagsalita si mama, mabait at maganda siya. Lola, tingnan mo. Ito si mama ko. Wala pa siyang asawa. Lola, pwede bang humanap tayo ng asawa para kay mama? Ang ganda-ganda ng dalagita, hindi pala nakakapagsalita. Pero mukhang mabait naman, at matalino rin ang batang ito. Sakto, isang hakbang na lang, magkakaroon na ako ng apo at manugang. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Hala, anak, dali na pumunta ka rito. Naaksidente ako ng sasakyan, parang gripo ang pagdaloy ng dugo. Pumunta ka agad sa munisipyo. Dalhin mo ang ID mo. Wala kang birth certificate. Gusto mo pang mag-aral sa kindergarten namin. HMP, alis, alis. Mama, naaksidente ako ng sasakyan. Parang gripo ang pagdaloy ng dugo. Pumunta ka agad sa munisipyo. Oo nga, dalhin mo ang ID mo. Juan, hindi ba't sinabi mong malubha ang sugat mo? Hindi nakakapagsalita ang dalagita. Ang hirap sigurong magpalaki ng mag-isa. May gagawin ako. Aalis na muna ako. Hoy, dalaga, huwag kang mag-alala. Gusto mo bang ipakilala kita sa isang lalaki? Ma, hindi ba't sinabi mong malubha ang sugat mo? Ay, hindi yun importante. Halika, ipapakilala kita. Ito ang anak kong si Fu Yunshen. Yunshen, ito ang nanay ng taong nagligtas sa buhay ko. Yunshen, ang pamilya nating Fu, laging nagpapasalamat sa tulong. Kailangan mong magpakasal sa kanya, bilang pasasalamat. Dalaga, hindi tayo bagay. May anak akong 5 taong gulang. Kahit hindi ko alam kung anong klaseng tao siya, ang importante ngayon ay makakuha ng birth certificate si Juan. Magpakasal muna tayo.
Pipi ka pa. Magaling kang magpanggap para makuha ang simpatsya. Gusto mo lang akong pakasalan para makakuha ng birth certificate ang anak mo. Ganyang kasinungalingan, paniwalaan lang ng nanay ko yan. Ako si Fuyonshen, sa buong buhay ko, kinamumuhian ko ang mga pera lang ang habol, at mga mapagplano. Parehong meron ka. Pwede kitang pakasalan, pero siguradong hindi kita magugustuhan. Maligayang bati sa inyong dalawa. Juan, halika. Fuzong, naghanap na kami sa buong ospital. Wala siyang nakita sa bata. Natatakot ako kung may tao na nagdala ng bata. Pupunta ako ngayon, magpadala ka agad ng sasakyan, hanapin sa buong lungsod, siguraduhin na mahahanap siya. Nasaan ang asawa ni Mami? Ang batang iyon ay may ginagawa, hindi na natin siya dapat alalahanin. Kahit na. Juan, ngayon ay mayroon siyang rehistro, tama ba? Lola, napakadakila mo. Parang Diyosa sa TV. Anak ng iba, sino ang anak mo? Ang sweet ng bibig mo, kitang-kita na ang apo ko. Mahal, hindi ako Diyosa, ako ang Diyos ang Lola. Tara, dadalawin kita ng Lola, at Mommy, tingnan natin ang malaking bahay natin. Sige. Tara. Bata, tinawag ka ng tatay mo para umuwi at kumain. Lola, mayroon pa ba sa inyo mga ibang bata? Wala, ang mga iyon, ginawa ng batang iyon. Siya ay isang artista, hindi mo siya dapat alalahanin. Uwi na tayo. Tara na. Magandang araw po, matandang babae. Juan. Ang mga ito ay mga pasalubong para sa inyo. Fuyonshen ay may anak. Hindi siya tatanggap sa akin at sa Juan. Ako at Juan. Mas mabuti na magsarili kami. Sabi ni Mami, Juan ay mahilig sa kanyang kama. Uuwi kami ngayon. Ha, ganun ba? Kaya, sa gabi, umuwi muna kayo. Sa ibang pagkakataon, papahanap ko ang kama mo, ilipat dito, okay ba? Okay. Juan, alam ko mahirap mag-alaga ng anak mag-isa. Ang aming pamilya Fu, bukod sa pera, wala ring maganda ibigay sa iyo. Sa hinaharap, sa ngalan, ikaw ang assistant ni Yunshen. Sa totoo lang, para mas alagaan ka niya, para mas mag-develop ang relasyon ninyo. Mas mabuti na makapagtrabaho ako sa Huanyu. Ang kindergarten ay nangangailangan. Ang magulang ay may magandang trabaho. Director Lin, ikaw at Fuzong, magkasama since bata. Kailan magpakasal? Malapit na. Magandang araw sa lahat. Ako ang bagong assistant ni Fuzong. Hindi ito. Bakit ito ay pipi? Oy, ang aming Huanyu group, nag-recruit pa ng deaf-mute. Bakit pipi? Pipi lang ako. Hindi deaf. May kakayahan ako sa trabaho. Hindi maintindihan. Ang Fuzong namin ay napakadesisibo, hindi niya gusto ang ganitong uri, deaf-mute beggar. Payo ko, habang hindi pa dumating ang Fuzong, umalis ka ng mabilis. Huwag mong baguhin ang mood ni Fuzong. Ano ginagawa ninyo? Kuya Yunshen, nandito ka na. Ang pipi na to, sabi niya assistant mo siya. Pero sa Huanyu group natin, wala pa kaming na-hire na pipi na assistant. Nagpagawa siya sa mama para magkaroon siya ng trabaho. Juan, pinaghirapan mo para lang mapansin kita, di ba? Ipaparamdam ko sa'yo ang hirap para umatras ka.
Yung assistant po, siya ang unang may kapansanan sa Huanyu Group. Sana mabuti ang pakikitungo ninyo sa kanya sa mga susunod na araw. Magtrabaho na. Lumabas. Doon ang workstation mo. Ang trabaho ng life assistant ay magserbisyo ng maayos sa lahat ng empleyado ng kumpanya. Araw-araw, maglinis ng basura sa takdang oras. Maglinis ng toilet sa takdang oras. Mauna sa opisina para buksan ang aircon. Panatilihing malinis ang hangin sa opisina. Pero allergic ako sa pabango. Sa oras ng trabaho, hindi pwede magpabango. Naiintindihan mo? Parang janitor ang trabaho ko. Natatakot. Kung natatakot, umuwi ka na agad. Sabihin sa mama ko na alis ka para di kita makita. Madali lang ang trabaho. Presidente po. Tignan mo. Assistant po, bilang PP. Talagang mahirap para sa kanya. Pinagawa mo siya ng mabibigat na trabaho, pero ginagawa niya ng maayos. Tignan ko, hanggang kailan siya magpanggap. Huwag mo na yang linisan. Tapos na ang trabaho. Ang Huanyu ko, hindi nang aabuso sa mga empleyado. One. Ang kama, ipinasundo ko na sa bahay ng Fu. Nandun din ang Huwan-Huwan sa bahay ng Fu. Umuwi ka na pagkatapos ng trabaho. Magkakainan tayo ng masarap mamayang gabi. Sinabi ko na di ako pupunta sa bahay ng Fiu. Ang Juan-Juan, matakaw talaga ang bata. Mama, masarap talaga to. Kapag dumating ang Presidente Fiu, baka apihin niya ang Juan-Juan. Magandang araw, Presidente Fu. Magandang araw po, Boss Fu. Nanay, bakit mo ako pinatago? Hindi ko alam kung ano itsurang bagong asawa mo. Anong ginagawa mo rito? Lumabas ka. Kasal na kayo. Saan pa titira si Wanwan kundi rito? Ha? Kung paalisin mo sila, sasama rin ako sa kanila. Ay nako, ano ba yan? Gusto ko lang naman magsama-sama tayong pamilya. Bakit ang hirap-hirap, ha? Kung mawalan ako ng manugang, ako. Ngayon din, hayaan mo na lang akong malunod sa tubig na ito. Pwede ka lang tumira pansamantala. Anak, di ka man lang kakain. Magutom ka na lang. Aalis na ako. Huwag mong pababayaan ang sarili mo dahil sa akin. Nanay, bakit mo ako itinatago? Bakit di mo ako pinakilala sa bagong asawa mo? May ibang bata sa pamilya nila. Ayaw sa'yo ng tiyuhin na iyon. Hindi tayo titira kasama nila. Cute at matalima si Juan Juan. Maraming tao ang nagkakagusto sa akin.
Ayoko rin sa kanya. Presidente Fu, maraming salamat po sa pagligtas sa anak ko. Pero malinis lang ang relasyon namin. Maghihiwalay na kami. Hindi naman po kayo nag-imbita sa akin para mag-date, di ba? Alam ko ang ibig mong sabihin. Pero wala akong interes sa'yo. Ang dahilan kung bakit kita pinatawag ay para pumili ka ng laruan para sa anak ko. Ultraman. Ang anak ko ay isang henyo na may mataas na katalinuhan. Hindi siya magkakagusto sa mga laruan na gusto ng mga ordinaryong batang tulad ninyo. Mukhang nagkamali ako ng pinuntahan. Anak mo ang immature. Ang anak ko ay isang computer genius. Pero hawak-hawak pa rin niya ang Ultraman tuwing nagko-computer. Tingnan mo ang video na ito. Hoy. Ang tagal niyong nanonood dito. Kukuha ba kayo o hindi? Kung hindi, umalis kayo. Sinong nagsabing hindi kami bibili? Magandang araw po, Boss Fu. Boss Fu. Lahat ng nasa mall na, laruan para sa 5 taong gulang na batang lalaki. Nandito na. At ito naman. Yung limited edition na handbag para sa babae na ipinagawa ninyo. Ito, dadalhin ko. Yung iba, pakibox at dalhin sa bahay. Ang yaman-yaman pala ni Boss Fu. Kung sana yung totoong tatay ni Juan Juan, ay kalahati lang ng konsensya niya. Honey? Sino yun? Hindi ko alam. Mali siguro ang tinutuktok. Tatay. Tatay, ngayong taon, sana mabay ka kay Manny. Hindi ka nagsasalita. Iisipin ko na pumayag ka na. Salamat, tatay. Hay. Tama nga. Fu Yunshen, ano ng karapatan mong isipin na maghihintay siya sa'yo, may bagong pamilya na sila? Tatay, basta pag-ingatan mo si Mami, mag-aalay ako ng insenso araw-araw. Ano nang ginagawa ni Fu Yunshen dito? Heto. Ayaw ko na. Ayaw ko. Fu Yunshen, anong nangyari sa'yo? Kahit sabihin ko sa'yo, hindi mo maintindihan. Tatay! Hindi pwede. Hindi maganda ang kondisyon niya. Hindi natin siya pwedeng iwanang mag-isa. Tigilan mo na yan. May iba ng tatay ang anak ko, wala na ba akong karapatang malungkot? Ang init. May problema sa alak. Kuya Yunshen. Ininom mo yung alak, tiyak na akin ka na. Po 1,
Huwag kang magpakapalagay. Kuya Yunshen, anong nangyari sa'yo? Nandito si Zero para iligtas ka. Anong ginagawa mo? Pasensya na, nagkamali ako ng tao. Nako, naunahan ako ni Puwan. Boss Fu, dadalhin ko kayo sa ospital. Bakit hindi mo ako hinintay? Huwag kang umalis. Ngayon alam mo na ang takot. Huli na. Huwag mong isipin na dahil sumampa ka sa kama ko, ikaw na ang in refu. Ikaw ang nagpilit sa akin. Umalis ka. Doktor, may malubang sakit bang mama ko? Ang pagkakapunit sa ari. Hindi pwedeng sabihin sa bata. Wala yan. Ang mama mo, nagkaroon lang ng lagnat dahil sa ilang dahilan, at dahil sa pagkabigla, nahulog siya. Magpahinga lang ng 2 araw, okay na. Honey, nasaan ang tatay mo? Wala po si Juan ng tatay. Ang bagong asawa ng mama, pwede ba? Tatawag ko siya sa ospital. Hello? President Fu. Mr. Ma and Mrs. Ma have arrived. Ama. Please sit down. Yun Shen, I just returned to the country. I plan to hold a banquet. Do you have time to come? Ama, you're joking. You invited me. It's my honor. In just a few years, Huan Yu has really developed well. It's rare that you're interested. Maybe can have an employee take you around to see. Good. Please. For tomorrow's banquet, let Puhuan accompany me. Yes. But, Mr. Maria is currently a hot internet giant. The banquet invites are the core elite of Haicheng. Assistant Pu hasn't attended such occasions before. She might cause problems. I want her to make mistakes. Also, help me prepare resignation agreement. Yes. Puhuan, I want you to know the consequences of scheming against me. Looks like the little mute is going to be unlucky. Mommy's new husband. Answer the form quickly. Juan. He's a bad person. He won't come to save mommy. Hide whenever you see him later. Understand? What happened to your husband? Why isn't he answering the phone? He died. Assistant Pu, tomorrow at Shambyat, go to the banquet hall of Longteng Hotel. This banquet is hosted Eli Emerma. It's very important. If late or absent, immediate dismissal. Why should I hide from him? He owes me an apology.
Time is almost up. Where is Fu Yunshen? Didn't he ask me to go with him? To the banquet hall. Manager Shai, may iba pang kotse ang kumpanya? Ang kotse ng Huanyo para sa mga opisyal lang. Ano ka ba, Puwon? Gusto mong sumakay? Hi. Assistant po, kung hindi ka magmadali, tatanggal ka ni President Fu. Hello, ikaw ang nag-order ng delivery, tama? Dalhin mo ako sa Longting Hotel. Sige, sumakay. Tumigil. Ibalik mo ang mga gamit ko. Ay, ang paa ko. Parang hindi ako makakatayo. Hoy, huwag kang mag-fake accident, hindi ko man lang nahagip ang kotse. Sabi ko sa'yo, hindi ako magbabayad ng pera sa'yo. Mabait ka talaga. Hindi ako nag-fake accident. Ninakaw ako ng magnanakaw. Habang hinahabol ko siya, napilay ang paa ko. Hindi importante, mga bagay na hindi mahalaga. Ay, halos alas 9:30 na, Binibini. Maaari bang maging mabait ka? Isama mo ako. Malapit lang, sa Longteng Hotel sa harap. Sige, pupunta rin ako doon. Hindi pwede. Hindi pwede dalawa sa kotse ko. Ito ay illegal. Ninakaw ako ng magnanakaw. May halaga pa ang bracelet na jade. Ibilin mo ang kotse sa akin. Sige, kunin mo ang kotse. Ingat sa pagmamaneho. Helmet. Binibini, sumakay. Ay, ito siya, ang ina ni Director Lin. Hindi ko inakala na inimbitahan ni President Ma, mga may kapangyarihan sa buong Haicheng. Kasama rin ang ina ni Director Lin. Siyempre, anong klaseng pamilya ang Lin family? Katapat din ng Fu family. Kung hindi dahil sa aming zero, mahal niya si President Fu. Hindi ko siya papabayaan, magtrabaho siya sa labas. Pero Director Lin at ang ina niya, hindi magkamukha. Oh, paano nakapasok ang mga walang kwenta sa party? Guardia. Itapon ang 2 basura, palabas. Hoy. Maaari po kayong umuwi na lang. MS, Lin. Totoo ang imbitasyon. Ito po si Assistant po 1 ng Universal Group. Hahaha, Puwon. Akala mo ba talaga na gusto ni Kuya Yunshen na dumalo ka sa party? Trabaho ko ito. Ganun ba? E di mawawalan ka na ng trabaho. Alam ng lahat sa Universal na ayaw sa'yo ni Boss Fu. Gusto kanyang tanggalin sa party na ito. Hahaha. Assistant Zhou, gumawa ka ng termination papers para kay Puhuan. Isulat mo ang dahilan, pagkasira sa mahalagang proyekto ng kumpanya. Mukhang ang Binibini ay napakaraming pinagdaanan. Boss Fu, may problema. May kasamang babae si Assistant Po sa loob ng venue. Pinahihirapan sila ni MS Lin at ng mga tauhan niya. Huwag mo silang pansinin. Bakit hindi pa dumarating si Mrs.? Baka naman, naharang siya sa pintuan? Titingnan ko. Zero. Siya ba yung Puwan na laging nang aapi sa'yo? Talaga namang mukhang babaeng manloloko. Walang mabuting hangarin.
Naku po, ang kapal naman ng mukha. Kung ako si Puwon, magre-resign na ako. Dapat umalis na lang siya ng kusa, imbes na dumalo sa party. Tama, mga guard. Palabasin niyo silang dalawa. Sino nagsabing aalis si Puwon? Siya ang pinakamahalagang bisita sa party ngayong gabi. Dahil ako si Mrs. Maria. Lahat kayo, mag-apologize kayo sa Puwon. Ha ha ha. Sabi mo Mrs. Maka, Mr. Ma ang founder ng pinakamalaking internet company sa mundo. Mga company na gustong makipag-partner sa kanila, di mabilang. Kahit ako, di ako qualified makita. Nabaliw ka ba? Tama. Naglakas loob kayo ipa-apologize. Ang anak ko sa inyo. Alam ba ninyo kung sino ang anak ko? Siya ang future wife ng Universal Group. Isa sa inyo pilay, isa pipi. Nagbuo ba kayo ng Disability Alliance? Ha 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 ha. Gaano kalakas ang tawa nila ngayon? Sa susunod, ganon din kalakas ang iyak nila. Mom, tignan mo ang demanor niya. Baka talaga siya Mrs. Ma. Mrs. Ma, kilala sa pagkahilig sa mga luxury jewelry, HMP. Kung talagang Mrs. Ma ka, di ka magdadamit ng ganito. Na-encounter ko ang magnanakaw kanina. Ninakaw lahat ng gamit ko. Haha. Grabe ang imagination mo. Baka ninakaw ng magnanakaw. Ang utak mo, guards. Huliin ang dalawa. Itapon sa kitchen. Maghugas ng plato. Sino ang may lakas? Bitawan, bitawan, bitawan. Naglakas loob magdumi ng skirt ko. Guards. Putulin ang isa pang leg ng baliw na babae. Bitawan. Tigilan. Grabe ang lakas ng loob ninyo. Ang lakas ng loob ninyo. Ma'am, ayos lang ba kayo? Ayos lang ako. Napilay lang ang paa ko. Salamat sa batang babae na ito, siya ang nagligtas sa akin. Batang babae, ayos lang ba kayo? Kuya Yunshen. Siya talaga ang ma'am. Mali ba ang pagkakakilala ko? Pasensya po, ma'am. Hindi ko nakilala ang kadakilaan mo. Malaki ang puso mo. Patawarin mo na ako. Kung ang paghingi ng tawad ay sapat, ano pa ang silbi ng batas? Noong ginigipit mo ako kanina, dapat mong inisip na may kaparusahan. Honey, ay pakulong ang taong ito. Ipabilanggo ng 10 taon. Yun Shen. Buuin ng legal team. Maghain ako ng kaso sa ngalan ng intentional injury. Huwag. Fu Yunshen. President Fu. Ang panganay kong anak na babae, hindi na mahanap ngayon. Hindi mo na pwedeng mawala sa akin ang 0. Makiusap ka sa President Ma para sa akin. Ganito. Magbabayad kami ng 1 bilyon. Magsettle kami privately. Ma'am. Akala ko ang mga kaibigan ng asawa ko ay matalino lahat. Batang babae. Ikaw ang magdedesisyon. Kung hindi ako nawalay sa nanay ko, ganoon din sana ang pagmamahal ng nanay ko sa akin. Magpakumbaba at magpaubaya. Ang kabutihan ay tulad ng tubig. Batang babae. Ikaw talaga. Ay isang tunay na mabait at maawin. Gusto mo bang magtrabaho sa aming company? Bilang Secretary General ng asawa ko. Lumapit si Puhuan sa akin, kaya sumali siya sa Huanyu. Talagang hindi siya papayag. Esan. Nag-aalala lang ako sa kakayahan ko. Hindi ka naniniwala sa sarili mong kakayahan. O hindi naniniwala sa kakayahan kong magturo. Oo, sa suporta namin. Ang mga titulo at talino ay walang kwenta.
Basta may resources ka, kaya ng kahit anong hayop na lumipad. Pero ang pinakamahalaga ay ang pagkatao. Tara, pasok tayo at magayos. Esan, Kuya Yunshen, alam kong nasa puso mo pa rin. Ako. Yung gabing yun mo kay Pahuan. Ipagpapalagay ko na lang na walang nangyari. Ikaw pa rin ang aking Kuya Yunshen. Ano? Natulog si Fu Yunshen sa pipi niyang assistant. Ha? Paano mo nalaman? Ako. Narinig ko lang. Ang bagay na yon, hindi ko sinabi kanino man. Ikaw ang naglagay ng gamot sa inumin ko ng gabing yon. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kuya Yunshen, uwi na muna ako. Maria. Baka buong panahon, ako ang nagkamali kay Puhuan. Boss Fu, ang kamay mo. Ngayon mo lang naramdaman ang sakit. Nang inaapi mo si Wanwan, bakit hindi mo naisip na masakit sa kanya? Alam mo na pala. Alam ko na matagal na. Mabuting bata si Wanwan. Pero hindi ko alam na ganoon kasama ang anak ko. Sa ngayon, okay na rin na magkaroon si Wanwan ng magandang trabaho. Puntahan mo si Wanwan at humingi ka ng tawad. Normal lang sa mag-asawa ang mag-away. Away-bati lang yan ng mag-asawa. Hindi kami mag-asawa, pero may utang nga ako sa kanyang paghingi ng tawad. Mag-aral ka muna ng sign language. Hindi mo maintindihan ang sinasabi ni Wanwan. Elan, Huwag mo nang isulat. Pahuan, nandito ka para mag-resign, di ba? Mabuti pa nga. Matagal ko nang ayaw sa kanya. Isang mahirap na kamag-anak mula sa probinsya. Anong karapatan niyang lumapit kay Boss Fu? Ano sa palagay mo ang ibig naming sabihin? Umalis ka na. Hintayin mo bang si Boss Fu mismo ang magpalayas sa'yo? sino ang nagsabing pinalaya si Puhuan? Puhuan, maligayang pagtaas bilang kalihim ni Ima. Sa hinaharap sa ilalim ni Ima, magtrabaho kang mabuti. Hindi pwede yan. Boss Fu, pipi siya, si Jima. Paano siya magiging kalihim? Pinag-aalinlanganan mo ako. Ako. Hi, kalihim po. Hindi ko kayo nakilala. Si Jima, ang pinakamalakas na tech giant sa buong mundo ngayon. Sa hinaharap, ang Huanyo ay madalas pang makikipagtulungan sa inyo. Lanan. Huwag ka nang magsulat. Naiintindihan ko ang sign language. Tutulungan kitang mag-resign. sa wakas, nakalaya na ako sa mga to. Puhuan. Dahil magkasamahan tayo, kain tayo bilang paalam. May gagawin ako. Aalis na ako. Sa totoo lang, mali ang naload kong membership. Sa Hotpot Restaurant, ngayon ang huling araw. Natatakot akong hindi mabawi ang bayad kung mag-isa lang ako. Nagkakamali rin pala ng load ang boss. Tulungan mo naman ako. Kahit anong mali, hindi naman mali ang hotpot. Hindi lugi kung makakain ako ng libre. CJ, tara na. Puhuan, pasensya na. Kumain ka ng marami. Ganito rin ako noong buntis ako kay Juan. Baka buntis na naman ako. Tiningnan lang ako, sumuka na. Talagang napakalaki ng galit mo sa akin. Gusto mo ba ng mga bata? Bakit mo ito tinatanong? Dati, gusto ko ito. Ngayon, ayaw ko na. Huwag dahil sa mga usapin ng matatanda. Idamay ang bata. Tama ang sinabi niya. Dapat kong panagutan ang aking anak. Ganito na lang ba? Ayaw mo akong makita. Mauna na ako, bayad na ang bill ko, kumain ka ng marami.
Aalis na ba siya? Hindi ba niya sinabing kakain siya ng sulit? Fu Yunshen, magpakalalaki ka. Ano man ang mangyari, iyon ang anak mo. May tao ba? Ako yung piyong dumating noong nakaraan. Wala bang tao sa bahay? Kidnapper, lalabanan kita! Kidnapper, saan ang kidnapper? Hahawakan mo ang aking anak. Huwag kang magkunwari, kidnapper ka! Tatawag ako ng pulis ngayon at ipapahuli ka nila! Hindi ako kidnapper. Ako ang iyong tunay na daddy. Ayokong makinig! Walang kwentang sinasabi! Totoo. Tingnan mo. Nung huli, kinuha mo ang dugo ko. Para lang sa paternity test? Ibig sabihin, ikaw ang aking tunay na daddy? Kwapo. Hindiyang mayaman at mas mabuti kaysa sa bagong asawa ni Mami. Kaya pipilitin kong tanggapin siya. Daddy? Hey. Baka hindi maganda kung marinig ng tatay mo ngayon. Hindi maganda. Tatay ngayon? Wala namang tatay ngayon. Iyon nga. Dumaan ako dito dati. Narinig kong tinatawag mo ang iba na tatay. Iyon ba? Tatay Natsi Shen, ito ang tunay kong tatay. Ipagdasal mo ang mami at daddy para maging maayos at magkaroon ng malaking kita sa susunod na taon. Tinatawag niya ang Tseishen. Kung ganito ang sitwasyon, Dad, uwi tayo sa bahay, okay? Gusto ko para sa Juan-Juan, maghanda ng malaking selebrasyon. Ipapakita sa lahat. Ang pinakagwapo na tatay sa buong mundo. Malapit na umuwi ang mami. Mag-usap tayo. Okay, maghintay tayo sa mommy. Congratulations, buntis ka. Naku, Bakit ganito ang ekspresyon mo? Magkakaroon ka ng twins. Twins ay bihira, isipin mo, dalawang magkamukhang bata, tumatakbo sa iyo ng nakangiti, napakaganda ng eksena. ang kasunduan namin ni Fu Yunshen ay kontrata lamang. Hindi ko maaaring ipanganak sila sa isang pamilyang walang pagmamahal. Ito ay dalawang buhay. Fu Yunshen, paano mo tingnan ang mga sanggol? Assistant Zeo, ang tawag mo na ito, sana ay may mahalagang dahilan, kung hindi, mag-ingat ka sa trabaho mo. Boss Fu, may totoong malaking bagay. Nag-aya si Mr. Ma na makipag-usap sa'yo para sa partnership kung magtatagumpay ito. Double ang halaga ng Huanyu. Mas lalong madadagdagan, ang mana ng bata, malaking bagay ito. Nasa bahay naman ang bata, walang mangyayaring masama. Ano sa tingin ninyo? Pupunta na ako agad. Assistant Zeo, pagkatapos ng isang linggo, maghahanda ako ng pagkilalang handaan. Ayusin mo ito para sa akin. Mami! Kanina, dumating sa bahay ang totoong daddy ni Juan Juan. Nakita mo ba siya sa baba? Pagkalipas ng 5 taon, hindi na maalala ni Mommy ang itsura ng daddy mo. Sigurado ka bang daddy mo talaga iyon? Nakita ko ang dokumento ng DNA test at sinabi pa ni Daddy na sa susunod na linggo ay magkakaroon ng pagkilalang handaan para magkakilala sa harap ng lahat. Mami, pwede ba akong sumama, Mami? Ano man ang nangyari, sa pagitan ko at ng daddy mo, walang kasalanan si Juan. Masaya si Mommy, Juan, na sa wakas ay makikilala mo na ang daddy mo. Salamat, Mami. Maliligo na ako, Mami. Paano ko sasabihin kay Fu Yunshen? Fu Yunshen, hindi pwedeng ganito ang tanong. May anak na siya dati pa. Paano kung dahil sa akin, ay hindi niya mahalin ang anak natin? Pumunta sa bahay ng Fu, may importante.
nandito ka na pala. Ano yon? Nakita ko na ang tunay kong anak. Kailan ka may oras, pumunta tayo para kumuha ng divorce certificate. Yung mga nangyari dati, pasensya na sa'yo. Kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, sabihin mo lang sakin. Ikaw lang ba ang gusto makipaghiwalay? Sige, hiwalayan na lang. Sakin mapupunta ang mga anak. Anong nangyari sa'yo? Masakit ang tiyan mo? Hindi ako okay nitong mga nakaraang araw. Dumating na kasi ang ex-husband ko. Kapag naayos na ang problema sa ex-husband ko, maghihiwalay na tayo. CJ, pero hindi maganda ang trato sa'yo ng ex-husband mo. Sigurado ka bang gusto mong makipagbalikan sa kanya? Salamat sa pag-aalala. Ano? Maghihiwalay pala kayo. Nanay, dahil narinig mo na. Hindi na kita itatago, maniwala ka man o hindi, nakita ko na ang tunay kong anak. Sa susunod na linggo maghahanda ako ng party para kilalanin siya. Hindi pwede. Dapat mong panagutan si Wanwan at ang anak niya. Inay, kailangan ko ring panagutan ang sarili kong anak. Walang konsensya ka. Matagal na kayong magkasama ni Wanwan. Ha, hindi pa rin ba sapat yun kaysa sa masamang babaeng yun na hindi mo maalala ang mukha? Tita, wag niyo po akong isipin. Baka maapektuhan ang relasyon niyo ng anak niyo. Kung gusto niyang makipaghiwalay, hiwalayan na lang. Mabait kang bata. Naagrabyado ka na naman. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala para sa'yo. Tatanungin kita ng isang huling beses. Gusto mo talagang makipaghiwalay? Talaga. Sige. Pumirma ka. 100 milyon. Inay, nakalimutan mo na ba na kapag nakipaghiwalay ako kay Puhuan, kailangan kong ibigay sa kanya ang parte ng ari-arian? Hindi ko pwedeng tanggapin to. Wanwan, huwag kang mahiya. Sa madaling salita, nagkaroon siya ng relasyon sa masamang babaeng yun. Siya ang may kasalanan sa pag-aasawa. Ang pamilya namin, dapat kang bayaran. Pumirma ka na. Kung hindi, huwag kang umasang papayag akong papasukin ang babaeng yun. Anak, ang pamilya Fu ay nagkasala sa iyo. Ang 100 milyon na ito, kunin mo ito muna. Kung may problema sa hinaharap, magsabi ka lang sa akin. Tandaan mo, ang pamilya Fu ay ang iyong matatag na sandigan magpakailanman. Mom, tingnan mo, ang suot ko para sa party ni Kuya Yunshen. Okay ba? Maganda, maganda. Ang anak natin ay natural na maganda. Kahit ano ang suot mo ay maganda, ha ha ha. Sa oras na, magpakyut ka. Ay, si Fu Yunshen ay malamang nakalimutan ang sariling pangalan. Paano niya maaalala ang away niyo? Mom, 0. Sinabi ni Yunshen, sa party, ay mag-aanunsyo ng importanteng bagay. Ano sa tingin mo? Hindi ba, mag-propose siya sa iyo? Nagpapakipot. Kung hindi nawala ang ate Yuyu. Dapat nasa edad na rin siya para magpakasal. Naaalala ko. Mayroon siya, napakagandang heart-shaped birthmark sa dibdib. Kung makikita ko siya, agad-agad ko siyang makikilala. Pero, bakit hindi ko siya mahanap? Mom, nandito ako para sa iyo. Dalhin ko ang parte ni ate Yuyu, sa pag-aalaga sa iyo. Sige. Ikaw, hawakan mo siya ng mahigpit, Fu Yunshen. Ang pamilya Lin ay umaasa sa pamilya Fu. Mom, huwag kang mag-alala. Oo nga. Tingnan mo. Ito ang babaeng nakita ko, na may heart-shaped birthmark sa dibdib. Pero hindi tugma ang edad. Bakit hinahanap pa niya ang ate ko? Paano siya magtatagumpay? Mami, umalis na tayo. Mami, ang family reunion party na sinabi ni Daddy. Dito ba? Tara. Hindi ba si Grandma? Bakit siya nandito?
Lola, Juan. Lola, bakit ka narito? Miss na miss kita, Juan. Ang mabuting Juan ng lola. Fu Yunshen, ang walang utang na loob. Okay lang na makilala ang sariling anak pero tinawag pa niya sina Juan at Wanwan. Masasaktan sila. Lola, anong ginagawa mo rito? Ako. Narinig ko na may isang malaking tao na darating para magpakilala. Kaya dumating ako para makisali sa saya. Pasok na ako. Ang kahabag-habag na Juan at Wanwan. Mama, ang malaking tao na sinabi ng lola, si Daddy ba yon? Kung ganon, Juan ay maliit na tao. Ikaw ay maliit na kaibig-ibig. Tara na, pasok tayo. Tara! Ano ang ginagawa ninyo rito? Masamang babae! Bakit ka narito? Ha, bakit ako narito? Mom, halika, tingnan mo. Ito ang babae na nag-aakit sa Kuya Yunshen. Mahalaga ang pagiging mapagpakumbaba. Binibini, pinapayuhan kita, magkaroon ka ng kahihiyan. Ilabas mo ang anak mo, hanapin ang isang maliit na stall, kumain ng kahit ano. Ngayon, si Boss Fu, inimbitahan ang lahat, para mag-announce ng malaking balita. Huwag kang makasira sa kanyang plano. Sakto, ang daddy ni Juan ay Furin. Swerte naman. Ang tatay ni Juan ay Furin ang apelyido. Mga few, sa Guang High City lang may ilang tens of millions na tao. Hindi posibleng si Fu Yunshen. Dalhin mo ang anak mo at umalis ka. Huwag kang mananatili dito para makikain lang. Hindi kami nandito para makikain lang. Ang party ngayon. Ito ay ipinaghanda ng Daddy para sa akin. Bungol na hayop, nababaliw ba ang anak mo? Dalhin mo siya sa mental hospital. Totoo ang sinasabi ni Juan. Tatawagan ko ng Daddy ngayon. Magtatawag pa. Ano ang ginagawa mo? Hanggang ngayon, nag-iingay ka pa dito. Papatahimik ko ka ngayon. Maghintay ka lang, walang kwentang bata. Mami, ang mata mo! Nanay, ang mata mo! Lalaban ko na para sa'yo. Bigyan mo ako niyan. Ano? Malinaw na ba ngayon? Huwag maninong apihin ang nanay ko! Hayop kang bata, nagtulak ka sa akin. Ikaw na pipi. Ang pangarap mo lang ay maging mayamang asawa. Kinukuha mo ang lalaki ni Zero. Paano ka pinalaki ng nanay mo? Ma, huwag kang magalit. Isang batang walang inang nagturo sa kanya yan. Narinig ko noong 2 taong gulang siya. Iniwan na siya ng mga magulang niya sa ampunan. Huwag na ninyong aapihin ang nanay ko! Tumigil kayo magsalita! Sabi ko nga. Ako, si Lin Zero, malusog ang pangangatawan, may magulang na nagmamahal sa akin, at mayaman ang pamilya. Magkasintahan noong bata pa kami ni Kuya Yunshen. Puwan, anong meron ka para agawin mo ang lalaki ko? Hindi ko siya inaagaw. Anong iyakan mo dyan? Nakakasama ng loob. Ayaw ninyong umalis, di ba? Guardia, itapon ninyo sila. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Boses ni daddy ni Juan. Bakit parang pamilyar? Ayos ka lang ba? Daddy, okay lang ako. Ito yung masamang babae nang bubuli sa akin. Siya ang tunay mong anak. Itong anak sa labas, paano siya magiging anak mo? Zero. Hindi siya anak sa labas. Siya ang tagapagmana ng pamilya Pew. Hindi ka pa nga nakakapag-asawa, sinasaktan mo na si Zero. Zero. Sa pag-akyat ngayon, huwag kang pumayag. Ma, galit lang siya. Hindi naman siya ganito kadalasan. Sabi ninyo. Ngayon, magpapakasal ako kay Zero. Nagimbita ka ng malaking selosalo ngayon.
Lahat ng mga kilalang tao sa Haicheng ay inanyayahan mo, at lahat ay itinago mo. Hindi ba kay Zero ka magpapakasal? Naku, ang tatay pala ni Juan Juan ay ang manugang na lalaki ng pamilya Lin. Hindi niya mamahalin si Juan Juan. Juan Juan, sumama ka kay mama. Mama, bakit tayo alis? Ikaw ang nanay ng anak ko. Ikaw ang ina ng anak ko. Ikaw, Fu Yunshen ang tatay ni Juan Juan. Ikaw. Ikaw noong gabing 5 taon ang nakalipas. Fu Yunshen, nagluloko ka ba? Bitawan mo ako. Ikaw. Lin Zero, ilang beses mo na ginagalit ang asawa ko at anak. Bawat kasalanan mo ay sapat para mamatay kang 10 beses. Ang lahat ng ginawa ko ay dahil mahal kita. Lin Zero, tingnan mo, ang posisyon ni El Refu ay palaging pu. Zero, tumayo. Fu Yunshen. Anong karapatan mo para apihin ang anak ko? Ang taong pakakasalan mo ay dapat anak ng pamilya Lin. Noong mga panahon, kung hindi dahil sa iyo at Yuyu na naglaro sa parke, maaaring mawala ang Yuyu namin. Yuyo, huwag kang matakot, ipagtatanggol kita palagi. Huwag kang matakot, Yuyo, ipoprotektahan ko palagi. Batang bata. Pasensya. Ang pamilya Fu, sa mahigit 20 taon, patuloy na binabayaran ang pamilya Lin. At saka, noong mga panahon, Yunshen ay bata pa lang, hindi mo dapat isisi sa kanya ang lahat. Bakit ang Yuyu ay hindi alam ang buhay o kamatayan, at si Fu Yunshen, ngayon ay masaya ang buhay? Fu Yunshen, habang buhay kang may utang sa pamilya Lin. Ngayon, dapat kang mag-divorce sa pipi na ito. Emra Lin, binanggit mo ang nangyari sa Yuyu, dahil alam mo rin, ang lahat ay kasalanan ni Lin Zero. Hindi ako mag-divorce sa Puhuan. Sa hinaharap ang pamilya Fu, hindi na makikipagtrabaho sa pamilya Lin. Mga tao, palabasin ang Indra Lin. Fu Yunshen, huwag kang maging masyadong mapang-api. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Nalutas na ang lahat, Juan Juan. Mama, Mga tao sa ospital. Mahina ang pangangatawan ng pasyente. Nagdadalang tao ulit ng kambal. Biglang nanghina ang katawan ng ina. Nawalan siya ng malay. Buntis, Kambal. Oo, hindi ba ninyo alam? Ano ba ang ginagawa ninyong mga kapamilya? Kaya pala ayaw niyang magising. ano ba talaga ang ginawa ko? Iyan din ang gusto kong itanong sa iyo. Ano ba talaga ang ginawa mo kay Wanwan? Ano? Pinapagtrabaho mo pa siya bilang tagalinis. At hinayaan mo si Lin Zero. Nasuntukin siya ng kumukulong sabaw. Hayop ka. Ako ang may kasalanan. tatay, bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Juan, samahan mo ako, sa tinitirhan mo at ni Mama. Sige na. Puwan. Una ang bata, ngayon naman ang pagbubuntis. Akala mo ba makakapitan mo na si Kuya Yunshen sa ganito? Nandito na tayo. Tara, pasok la. Ano tong mga libro? Ingat. Mga libro ng mama sa college yan. Kahit ako, hindi ako pwedeng gumalaw. Ito ang sapatos na matagal na ginagamit ng mama.
Sobrang luma na, di ba? Bakit hindi siya bumili ng bagong Perez? Una, gusto ng mama na pagkakuha ng sweldo. Bumili ng bagong sapatos. Pero ako, papasok na ako sa kindergarten. Kaya binili ng mama para sa akin ang bagong bag. Daddy, anong nangyari? Daddy, umiyak ka ba dahil gutom ka? Hindi pa kami nakakakain na yon. Uminom ka. Kapag gutom kami at umiyak kami, uminom kami ng tubig na may asukal. Juan. Daddy, sa hinaharap, tiyak na bibigyan ko kayo ng pinakamagandang buhay. Hindi na kayo magdusa pa. Hello. Gumising na si Wanwan. Sige, pupunta ako ngayon. Saan ka ba pupunta? Magdi-divorce na tayo sa munisipyo. Pwede akong humingi ng tawad sa mga nagawa ko noon. Hindi pwede ang divorce. Mami, huwag kayong maghiwalay ni Daddy. Dahil sa kanya kaya, nagkagulo ang buhay ko. Gusto mo pa ba akong pahirapan? Impossible. Mami, si Juan ay mabuting anak mo. Sino ba tong lalaking to? Hindi ko kilala si Juan. 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 Pwede akong humingi ng tawad sa mga nagawa ko noon. Marami talaga akong nagawang mga kasalanan sa'yo. Pero pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Aalagaan ko kayong dalawa. Kung talagang iniisip mo ang kapakanan ko, huwag mo na akong makita muli. Juan. Hindi pa handa si Wanwan sa mga ganitong sitwasyon. Huwag mo na sanang dagdagan ang gulo. Sabihin mo nga sa akin, paano ba mapapasaya ang isang babae? Para sa isang lalaki, ang pinaka-importante ay 3 bagay lang. Pera, kapangyarihan, at pagiging gwapo. Fuzong. Meron kayo lahat. Ang kulang lang sa asawa ay pagmamahal. Kailangan lang ninyong ipahayag ang pagmamahal ninyo. Pagmamahal. Kaya, simulan natin sa pagpapahayag ng pagmamahal. CJ. Naipadala ko na ang pagmamahal ko. Talagang Fuzong, ang pagpapahayag ng pagmamahal na ginawa ninyo buong gabi ay talagang nakakabilib. Fuzong, ang asawa. Binlock kayo. Bakit hindi diretsahan ang paghihiwalay? Nagpadala pa ng virus. Anak. Juan, dumalaw si Lola para makita kayo. Hello po, Lola. Salamat po. Juan. Ang dahilan ng pagpunta ko rito ngayon ay para sunduin ka at si Juan pauwi sa amin. Hindi maganda ang kalagayan ng katawan mo. Mas mabuti kung magsasama-sama tayong lahat. Para maalagan ka rin ni Mama. Okay lang kami ni Juan dito, nanay. Hindi naman maganda yun para sa bata, di ba? Okay lang po. Tingnan niyo si Juan. Ha? Sadako.
Hoy, Bingi, bantayan mo ang anak mo. Kapag hinak ulit niya ang computer namin, at nagpatugtog ng nakakatakot na pelikula, papatayin ko siya. Sino ba ang may gusto ng maingay na sigawan sa tanghaling tapat? Kung ayaw mong marinig, lumipat ka na lang. Oo nga, ano ba ang mga taong ito? Mami, natatakot si Juan Juan. Pwede ba tayong pumunta na lang sa bahay ni Lola? Pero maghihiwalay na ako at ang daddy mo. At magsasama pa rin kami sa iisang bahay? Parang hindi maganda yon. Hindi magsasama. Simula ngayon, ang pamilya Fu. Palalayasin ko ang anak ko, pero ikaw ang mananatili. Tayong tatlo, ako, ikaw, at si Juan Juan, ang titira sa bahay. Hayaan mong si Fu Yunshen na yang gago, ang manirahan mag-isa sa hotel. Sige, Juan Juan, ayos na yan. Umuwi na muna tayo sa bahay. Mamaya, papakuha ko sa tagapangasiwa ng mga gamit ninyo at ililipat doon. Hoy, mula ngayon, ito na ang magiging bahay namin ni Juan Juan at Juan Juan. Ikaw na anak na walang kwenta. Lumayo ka na sa paningin ko. Saan na ako titira? Tara, kumain na tayo. Mami, umulan ka, Daddy. Baka nagkasakit si Daddy. Huwag kang mag-alala. Yang batang yan. Nagpapanggap lang na kawawa. Kain na. Itong bird's nest ay talagang bagay sa pangangatawan mo. Tikman mo. Nako, puhuan, wag mo nang isipin yan. Hindi naman masyadong masama kung maulanan. Hello, kamag-anak po ba kayo ni Fu Yunshen? Nahimatay siya dahil sa mataas na lagnat, at nagdulot ng malubhang atake sa puso. Pumunta na kayo rito, ipapadala ko sa inyo ang address. Fu Yunshen, hindi ka pwedeng mamatay. Nag-alala ka para sa akin. Juan, kailangan kong humingi ng tawad sa iyo ng formal. Huwag kang matakot, pero kung magpumilit ka pa, hindi ako makakapagarantiya kung ano ang mangyayari sa susunod. Halikan mo ako. Huwag kang magpakalabis. Mabuti. Alam ko bilang isang ama, na nawala ako sa buhay ni Juan ng 5 taon. Bilang isang asawa, napabigatan ka ng maraming hirap. Hindi ko hinihiling na mapatawad mo ako. Ang gusto ko lang ay magsimula tayo mula sa unang hakbang. Juan, pakasal sa akin. Siya nga. Nagharas pa sa mga babae sa tindahan namin. Siya nga. Mukha ka namang disente. Bakit ka ganyan? Nanghaharas ka pa ng babae. Security, ilabas siya. Mag-asawa kami sa batas. Tanungin mo siya kung ayaw mong maniwala. Totoo ba yan, Neng? Ay nako, dalhin na yang Meniakis na yan. Juan, Hindi pa ako nakakakain dahil sa'yo. Nagsinungaling ka pa ng may myocarditis. Fu Yunshen, karapat-dapat ka dyan. Sige na, pagkatapos, siguradong malaki ang makukuha ninyo. Ha? Nakita niyo ba ang anak kong babae? Ang huling lugar na pinuntahan ng anak ko ay ang Chaoyang Orphanage. Chaoyang Orphanage. Yan yung orphanage na pinaglakihan ko. Anak ninyong babae. Ilang taon na ngayon? Ang anak ko, halos kasing edad mo, 25 na rin. Hindi ka ba marunong magsalita? Tama, ikaw ang aming anak na babae.
Pero ngayon lang tayo nagkita. Tama. Kamukha na kamukha mo. Ang nanay mo noong bata pa siya. Ako ang nagturo sa'yo ng sign language. Nakalimutan mo na ba? Kung ayaw mong maniwala, magpadane test tayo. Halika. Halika, halika. Ay, upo ka, upo ka, upo ka. Upo ka. Galing sa probinsya ang tatay mo, walang pera. Kaya napilitang maghanap ng ganyang maliit na klinika ng kakilala. Ang klinikang ito, hindi kayang gumawa ng FA paternity test. Dadalhin ko kayo sa malaking ospital. Umupo ka dyan. Laukaw. Ang sanggol sa tiyan ng babaeng ito, ipapalaglag mo. Mag-asawa nga pala talaga sila. Oo. Si President Fo at ang kanyang asawa, minsan may mga maliliit na pambiro lang. Fu Yunshen, saan mo dinala si Wanwan? Hindi pa siya nakakarating sa bahay. Siyempre naman. Nakita ng butler, umalis si Fu Wan kasama ang isang matanda. Ano ba ang ginagawa mo? Hindi ako yon. Naku, may nangyari kay Puhuan. Assistant Zhu, ay lockdown ang lungsod. Makipag-ugnayan sa traffic bureau ngayon din. Makikita ko si Puhuan sa loob ng 10 minuto. Pero, President Fu, ang kalagayan mo. Ayos lang ako, bilisan mo. Sige. Ang bata sa tiyan ng babae, ipalaglag mo. Gusto mo ng medikal na pagpapalaglag o walang sakit na pagpapalaglag? Kung ano ang mura, yun ang gagawin. Hay! Huwag kang tumakbo. Tumigil, tumigil ka. Ano ang ginagawa mo? Dalhin mo na ang pipi pabalik. Huwag mong saktan ang anak ko. Tumigil ka. Tumigil ka. Puhuan. Kung may mangyari man sa asawa't anak ko, gagawin kong impyerno ang buhay nyo. Ano man ang mangyari, alamin niyo kung sino ang utos sa kanila. At sabihin din sa lola. Dadalhin kita sa ospital. Okay lang ako. Doktor. Doktor. Doktor, iligtas ang ina. Pakikuha po ang kamay ninyo. Normal ang lahat. Yunshen. Acute myocarditis. Ihanda ang ECMO. 39 na degrees na ang lagnat niya. Bakit ngayon lang dinala rito? Ipatawag ang cardiology para magkonsulta. Opo. Nashock ang pasyente. Sino ang kamag-anak ni Fu Yunshen? Paano naging totoo ang myocarditis? Wanwan, okay lang ba? Sino ang kamag-anak? Pumirma ka na. Wanwan. Huwag kang magpilit. Maghihiwalay na sila. Ako ang nanay niya. Ako ang pipirma nito. Notice ng kritikal na kalagayan. Wanwan. Maghihintay ako hanggang lumabas siya. Sino ang puwan? Ako ang puhuan.
Tinawag niya ang pangalan mo ng mahigit 100 beses. Puhuan. Buti naman okay ka. Pinatawad mo ako. Talagang may sakit ka. Bakit hindi mo sinabi noon? Hindi mo ba naisip na mamamatay ka? Paano kami ni Juan? Dahil sa inyo, ayoko mamatay. Daddy, Array. Kapag nakikialam ka sa pag-ibig ng iba, hindi ka tatangkad. Kaya, sila ang nagkunwaring mga magulang mo, at dinaya ka papunta sa klinika. Gusto mo bang hanapin ang iyong tunay na mga magulang? Pagkatapos kong magkaroon ni Juan, hindi ko na iniisip iyon. Napakabait sa akin ni Nanay Direktor sa orphanage. Nagpakasal na ako. Dapat kitang ipakilala sa kanya. Ipapakita ko ang aking magandang asal. Ang iyong mga magulang, hahanapin ko rin ng paraan. Umuwi na si Wanwan. Halika, dito. Ano ito? Ito ang Lin Group. Nagbibigay ng tulong sa ating orphanage. Pinapakuha ng dugo ang mga dating bata para ilagay sa database. Para madaling makahanap ng magulang. Wanwan, magpakuha ka rin ng dugo. Itong walang hiya at pipi. Anong ginagawa rito? Ginang Lin, Binibining Lin. Kilala rin ninyo si Puwan. Paano mo pinagkukuha ng dugo ang masamang pipi na ito? Si Puwan ay dito rin. Lumaki sa aming orphanage. Inutos ninyo, nakuhanin ang DNA ng lahat, at lahat ay kinuha. Walang dapat makaligtaan. Ayon sa mga magulang ko, malamang na ang ate ko, ay galing sa Chaoyang Welfare Home. Hindi kaya posible rin na si Puwan. Ang ate ko, hindi siya ang dapat. Nanay, ang aming donasyon ng pamilyang Lin, ay hindi para hanapin ang mga magulang ng mga tulad niya. Tama. Direktor, ang maruming dugo ng pipi na ito. Itapon mo. Iginagalang ko kayo. Pero huwag kayong masyadong magmalabis. Bakit hindi ninyo siya pinapahanap ng mga magulang? Huwag mong kalimutan, kung hindi dahil sa aming pamilyang Lin. Ang mga matatanda at may sakit na ito, ay matagal nang nagutom. Direktor, ngayon, kailangan mong itapon ang test tube na ito. Kung hindi, ang aming pamilyang Lin ay aatras na sa pagpopondo. Ito ay pang-aabuso sa kapangyarihan. Hindi ko kailangan ang donasyon ng inyong pamilyang Lin. Ngayon, hindi ko na ito kukuhanan ng uwi. Mami, si Juan ay nakahanap lang yung tunay na mga magulang. Gusto kong makita kung anong masamang babae ang nakapag-anak ng kagaya mo. Ikaw ang nanay ni Mami. HMP. Gago ka. Ibig mong sabihin, ang pipi na ito ang ate ko. Ang paraan niyong makipag-ugnayan. Napaka-bobo naman. Sa isang pirasong papel lang. Totoo ang sinasabi ko. Juan, nagkakamali ka ba? Mami, ginamit ni Xuanfuan ang pinakabagong teknolohiya ng pagkilala sa mukha sa buong mundo. Kinulekta at sinuri ang daan-daang milyong mukha bago mabuo ang ulat na ito. Imposibleng magkamali. Bigyan niyo ako ng laptop. Ipapakita ko ngayon din. Tingnan mo, ito ang itsura ni Mami pagtanda based sa AI simulation. Kamukha mo. HMP. Ang daldal ng batang ito, mukhang seryoso pa talaga. Sayang lang, ang anak kong si Yuyu, hindi siya pipi. Sino ang nagsabing hindi makapagsalita si Puwan? Wanwan, hindi mo na ba naaalala? Nung dumating ka sa aming orphanage, nakakapagsalita ka pa noon. Nagkasakit ka lang at nilanat, kaya nawala ang boses mo. Mrs. Lin, si Puwan. Posible talagang anak mo siya. Matandang bruha ka, ang pipi na ito. Magkano ba ang binayad sa iyo para makipagsabuatan ka sa kanya laban sa pamilya Lin? Ma, huwag kang magpapaloko sa kanila. Ano ang motibo ko para lokohin kayo? Ma, nakikita mo, nagdadahilan pa siya.
Hello, ipatigil agad ang pondo sa Chaoyang Orphanage. Putulan ng tubig at kuryente. Gugutumin ko. Ang pipi na ito at ang mga batang pulubi na ito. Lahat sila. Ano naman kung itigil nila ang pondo? Daddy! Ang Huanyu Group, sina Fu Yunshen at Pu Won, ay nag-donate ng 200 milyon. 200 milyon. 200 milyon. Oo. Sir Fu, kamakailan lang, sa ngalan ng asawa, binili ang lupang ito, mula ngayon. Ang mga gastos ng lahat ng bata sa Chaoyang Orphanage, ang aming Huanyu Group ay sisigat sa lahat. Mga tao. Palabas ang mga tao ng Lin family. Oo. Ay. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ang Lin family ay nagbibigay ng tulong sa lahat ng dako. Hindi ko inaasahan. Sila ay napakasama. Ang DNA collection na ibinigay nila. Mas mabuting itapon ito. Gawin natin ito sa sarili. Ang Lin family ay handang magbayad ng pera. Mother Director, tanggapin mo lang ito. At sila. Nagsla pa sila sa iyo. Isipin mo ito bilang bayad pinsala. Tama rin. Kukunin ko ang mga test tube. Ipapadala sa ospital. Sir Fu. Puhuan ay Yuyu. Tiyak ang balita. Face Recognition Parent-Child Identification System, developed by Huanyu. Ang young master ay personal na nag-handle. Hindi dapat mali. Panatilihin mo itong sekreto, ang bagay na ito. Maghahanap ako ng tamang pagkakataon. Sabihin sa Juan. Oo. Upo ka. Nanay. Maganda ito. Tindera. Narinig ko. Nakarating na ang skirt na ito sa inyo. Punta, dalhin mo ito. Isuot mo sa akin. 0. Isuot mo ang damit na ito. Maganda talaga ito. Oo, pasensya. Ang skirt na ito ang pinakabago. Espesyal na damit. Wala ka pa karapatan para isuot ito. Wala ako karapatan. Sino ang may karapatan? Wow, Miss Pu, ang ganda mo sa damit na ito. Lalong nagpapakita ng iyong karakter. Bakit nandito ka ulit? Pu Won. Pangit na pipi. Bakit mo kinakalaban ang aming 0? Nag-agawan ng damit. Tanggalin mo agad. Bakit ka aalis? Nahihiya. Anong nahihiya ako? HMP. Array. Alam ko na mula sa anak kong 0. Nabuntis mo lang para makakuha ng Fu Yunshen. Para maging third party. At ngayon, may lakas pa ng loob mong agawan ng damit ang anak kong 0. Tanggalan mo ng damit. Ang pagbubuntis, ako at Fu Yunshen, hindi namin ipinagkalat. Pero noong nakaraan, biglang, may nagkidnap sa akin para ipa-abort. Bakit? Paano mo nalaman na buntis ako? Alam ng lahat ang kahayupan mong pag-akyat sa kama. Tinanong mo pa kung bakit alam ko. Ano, ang nasa loob ng tiyan mo ay ang heir ng Fushi. Tumahimik ka. Ang anak ng isang kabit. Imposibleng heir ng Fushi. Ah. Putang ina mo, ninakaw mo ang damit ko, tapos nanapak ka pa, tanggalan mo ng damit. Heart-shaped birthmark. MS, Lin. Huwag kang magwala sa publiko. MS, Pu ay mahalaga. Kapag nasaktan siya, hindi kami makakabayad. Kagalang-galang. Siya ay isa lamang, nakabit na nakakapit, kay Kuya Yunshen dahil sa bata. Nadadaya kayo ng lahat niya. Siguro nagkakamali lang ang mata ko. Ang babaeng ganito, paano magkakaroon ng kaparehong birthmark ni Yuyu? Marami na akong nakilalang babaeng tulad ni Puwon. Isang manok lang siya, na nangangarap na maging phoenix, dahil lang sa 2 itlog. Panaginip lang yan. Tama, kapag inayawan ka na ni Kuya Yunshen, isang bagay lang ang kahihinatnan mo.
Itatapon ka niya. Sa paningin niyo ba, ang mga mayaman at perpektong katawan lang, ang karapat dapat magpakasal? Ang karapat dapat magmahal? Hindi, maintindihan. Tulad mo, sa away, nagwawagayway lang ng kamay. Hindi ko alam kung paano mo naisip na karapat dapat ka para kay Kuya Yunshen. Ha ha ha. Ay nako, wagayway lang ng wagayway. Nakakatawa. Ha ha ha. Hoy, Assistant Joe. Yung binili ni Manager Fu na alagaan, si MS Fu, may problema siya. Pinahihirapan siya ng pamilya Lin. Kung magtatalo pa tayo ng matagal, baka saktan nila ang mga anak ko. Ang damit na ito, ibinibigay ko na sa inyo. Ibinibigay. Sa akin talaga ang damit na to. Nadumihan mo na nga, tapos magsasabi ka pang ibibigay. Eh di wag mo na ring isuot. Mabuti nga at pinuputol. Ang babaeng tulad mo, hindi karapat dapat magsuot ng ganyang damit. Birthmark na hugis puso. Birthmark na hugis puso. Ayos ka lang ba? Fu Yunshen, umalis ka sa harap ko. Hayaan mo akong makita ng malinaw. Bitawan mo. Ilang beses na ninyong inapi si Puhuan. Hindi ko na kayo hahayaan. Lumapit pa sa kanya. Tita Lin, Lin Zero. Hindi ba't, nakasandal lang kayo sa Lin Group? 3 minuto. Pababagsakin ko ang Lin Group. Opo, aayusin ko na po ito. Ano? Lahat ng pondo ng Lin Group ay na-freeze na. Ideklara ng bangkarote. Ano? Hi, Maria. Umalis na tayo. Kuya Yunshen, Kuya Yunshen. Ikaw pinabangkarot mo talaga sila? Huwag kang mag-alala. Bangkarote lang ang Lin family. Hindi naman pagkamkam ng ari-arian. May makakain pa rin sila. Maligayang pagdating, Boss Fu. Maligayang pagdating, Young Master Fu. Ang mga damit na gusto ni Young Master Fu para kay Miss Fu ay nandito na lahat. Lanan. Ang natitira, binili na lahat ni Mami. Juan, masyadong magastos ito. Huwag mo akong pagalitan ng mag-isa. Kung magagalit ka, dapat galitan mo rin si Daddy. Mali ako. Susubukan ko ulit. Masakit pa ba ang paa mo? Hindi. Namamagalang ang paa kapag buntis. Tara na, bubuhatin kita pabalik. Hoy! Daddy! Gusto mo lang talagang buhatin si Mami, di ba? May sasakyan naman tayo. Tumahimik ka. Siguro ang simula ng lahat ng pagkakataon. Mukhang masamang kapalaran. Fu Yunshen. Hindi na kita kinakagalitan. Hindi ko inakala na napakawalang hiya mo, Fu Yunshen. Hanggang sa amin ng pamilya Lin ay kaya mong gawa ng masama. Noon, sinira mo ako, nawalan ako ng tunay kong anak na si Yuyu. Ngayon, dinudusta mo naman ang aking ampon na si Zero. Dapat kang mamatay. Maria, totoo pala, hindi talaga ako tunay na anak. Ako. Zero. Sa sitwasyon natin ngayon, kailangan nating mag-isip agad ng paraan. Ang mahalaga, mabawi natin ang negosyo ng pamilya Lin. Bukas, sasamahan kita para humingi ng tawad sa pamilya Fu. Sige. Hoy, Miss Fu. Miss Fu, huwag kang umalis. Nandito kami para humingi ng paumanhin sa'yo. Kung tunay ang pagsisisi ni Tita Lin,
Baka malaman ni Juan Juan na siya ang tunay niyang ina, ay hindi na siya masyadong masasaktan. Maupo po kayo. Haha. Boss Fu, Miss Fu, noon, kami ang may kasalanan. 0. Fu 1. Hindi ko dapat pinag-initan ka. Hindi ko dapat kinainisan ang damit mo. Pakiusap, tanggapin mo ang aking paghingi ng tawad. Patawarin mo na ang pamilya Lin. Ay nako, isang damit lang yan. Humihingi na nga ng tawad si Zero. Patawarin mo na siya. Ang galing mong magpalusot. Tita Lin, kung ganyan ang ugali ninyo, umalis na kayo. Ito ba ang sinseridad ninyo sa paghingi ng tawad? Hindi ko ito tatanggapin. Boss Fu, nagkakamali kayo. Hindi namin ibig sabihin yun. Tunay at sinsero kami sa paghingi ng tawad sa inyo. 0. Lumuhod ka agad kay Miss Fu at humingi ng tawad. Maria, bakit mo ako pinapaluhod para sa kanya? Hindi ako luluhod. Sige, kung hindi ka luluhod, lumayas ka sa pamilya Lin. Luluhod ako. Paumanhin. Juan Juan, nasisiyahan ka ba sa paghingi ng tawad na ito? Hindi ako nasisiyahan. Lin Zero, nakalimutan mo na ba na nilinlang mo si Pu Juan papunta sa maliit na klinika para magpalaglag? Sumang-ayon na ang iyong kasabwat na maging testigo. Maghanda kang makulong. Dahil lahat kay Pu Juan. Kaya ka naging ganito kalupit. Pu Juan, mamatay ka na. Pu Juan, mamatay ka. Ha ha ha. Masakit ba? Noong ginagayuma mo si Yunshen, dapat naisip mo na magkakaroon ng ganitong kapalaran. Lin Zero, nababaliw ka. Yunshen, tingnan mo. Ako ang tunay na kababata mo. Siya ay isa lamang. Hamak na pipi. Huwag kang matakot. Dugo. Ay, Zero. Bakit ka napakatanga? Ang kutsilyo ay madali lang laruin. Tignan mo ang kamay mo. Nagdugo na. Laro. Tita Lin. Ang ginawa ni Lin Zero ay sadyang pagpatay. Huwag mo akong takutin ng batas. Ang pipi, hindi namatay. Tatawag ako ng doktor. Huwag, tumawag ka ng pulis. Pupunta ako sa ospital para magpa-check. Para si Lin Zero ay mabayad sa pagpatay sa anak ko at sa akin. CJ, tatawag ako ng pulis ngayon. Mama. Huwag tumawag ng pulis. Tita Lin, sa mata mo, tanging Lin Zero lang. Wala si Pu Juan. Zero ang anak ko. Si Pu Juan ay isa lamang, kabit na walang magulang. Kung hindi niya kinainan ka, at paulit-ulit na, inapi ang anak ko. Ang anak ko, magiging emosyonal para saktan siya. Talaga bang imbestigahan nyo ang magulang ni Pu Juan? Ano ang ibig mong sabihin? Huwag kang aalis. Si Pu Juan ang tunay mong anak. Gusto mong makita siyang mamatay. Siya rin ang kababata ko. Yuyu. Siya ang aking kasintahan mula pagkabata. Yuyu. Ha ha ha. Ay, talagang, pinagtatanggol mo ang iyong binging asawa ha. Ganitong kasinungalingan, kaya mong gawin. Buti na lang at nakaunawa kayo. Zero, umalis na tayo. Lin Zero. Ang nangyari ngayong araw. Ipapaalam ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng hanggang kamatayan. Mommy, Juan Juan, pumunta tayo sa ospital. Madam, Miss, ang resulta ng DNA test mula sa Chaoyang Orphanage ay lumabas na. Natagpuan na si Miss Yuyo. Array, dobling saya ito. Sabihin mo agad, sino? Si Pu Juan nga.
Si Pahuan ang si Yuyu. Dapat ay alam ko na ito noon pa. Bakit hindi ko ito napansin? Siya pala si Yuyu. Yun Shen. Alam kong nagkamali ako. Ako ang may kasalanan kay Yuyu. Ito ang equity ng pamilya Lin. Ibigay mo ito sa kanya. Lahat ibigay sa kanya. Nakikiusap ako sa iyo. Pahintulutan mo akong makita siya. Si Puhuan ang ayaw kang makita. May mensahe siya para sa'yo. Sabi niya, hindi siya si Yuyu. Si Puhuan siya. Iyon ang pangalang ibinigay sa kanya ni Nanay Direktor. Siya lang ang nanay niya. Emralin. Nagpapasalamat siya sa pagluwal mo sa kanya. Ngunit sa buhay na ito, hindi na dapat magkita pa. Nanay ang nagkamali. Ako. Ako ang nawalan ng anak kong babae. Tama. Si Zero ang may kasalanan. Kung makukulong si Zero, tiyak na patatawarin ako ni Yuyu. Butler, dalhin mo agad si Zero sa presinto. Pakiusap sa bagong kasal. Magpalitan ng singsing. Maligayang pag-aasawa. O Yun Shen. Ang kasal mo. 5 taon kang nahuli. Dapat mong alagaan si Wanwan. Palayasin mo siya. Napakaswerte ko na napangasawa ko ang isang taong tulad mo. Halik, Halik. halik. Wow!